Si Jinky, hinding-hindi malilimutan ang bus kung saan sila nagkitang muli ng kanyang ama na mahigit 2 dekada na niyang hindi nakikita. Sa dinami-rami ng maaring makasakay sa bus, ng 20 anyos na si Jinky, nakasabay pa niya ang isang pamilyar na mukha. Sabi ko, mukha ko to. Nakatayo po siya sa may tapat ng upuan niya, tapos naka-side view po siya dun po sa may point of view ko po. Kahit ngayon lang niya ito personal na nakita, sigurado raw siya kung sino ito. Parang may lukso po ng dugo akong naramdaman. Ang lalaki sa bus, walang iba, kundi ang kanya raw, Papa Jandy, na 2 dekada nang nawalay sa kanila. Papakita ko kay mama. Papakita. Sabi ko, mukha ko to. Namumuo na po yung luha ko noon. Nanginginig na po yung buong katawan sa sobrang excitement. Sabi ko, mukha ko to. Pero sa loob ng bus na yon, sa paglipas ng mahabang panahon, makilala kaya ni Jandy ang anak na sanggol pa lang nang huli niyang nakita? Dito sa Taguig City, mag-isang itinaguyod si Jinky ng kanyang mama Janet. Madami akong trabaho, pinasok. Para yung mundo ko, sabi ko parang ang bigat. Nanay ko, saka tatay ko, saka si Jandy. Kasama yung anak niya, si Jinky. Pero kahit hindi raw nakasama ni Jinky ang kanyang Papa Jandy, mula nang siya'y nagkamuang, hindi raw ipinagkait sa kanya ng kanyang mama Janet na malaman ang katauhan nito. Taong 2004, una raw nag-cruise ang landas ni Janet at ng construction worker na si Jandy. Gwapo, bata pa. Nagkatitigan kami. Doon parang na love and first kami. Sa isa't isa. Niligawan na niya ako. Sinagot ko siya. Hanggang sa ang kanilang pagsasama, nagbunga. Sabi niya, buntis ka? Hindi pa ako ready. Paging ama. Doon ako nabigla. Sabi ko, hindi ko pwedeng hindi ituloy. Tuloy mo na yan. Ako bala. Sabi niya, habang lumalaki yung tiyan ko, madalas na kami mag-away. Ang kanilang pagtatalo, lumala nang isinilang na ni Janet si Jinky. May panahon na natigil sa trabaho, wala nang gawa sa construction. Naranasan ko magtinda ng mani para pandagdag sa panggatas. Sabi ko sa ama ng anak ko, 2 years tayo nagsasama. Ganito na lang ba sitwasyon natin? Napuno na ako. Napaalis ko sa mga, dala niya yung mga gamit niya. Hindi na sa bumalik. 6 na buwan lang noon si Jinky nang umalis si Jandy. Simula po noon, hanggang sa lumaki po, hindi ko pa po siya nakikita in person po. Sa murang edad, nagkaroon din daw si Jinky ng mabigat na responsibilidad. Ako po yung naging provider po sa bahay since si mama po nun is nagkasakit. Tumigil po ako ng grade 12 para po mag-work. Kung meron lang po sanang katuwang si mama, hindi po siya mahirapan. Ano kasi po, nakikita ko po kasi si mama nun. Ano po, hirap po sa pera. Tapos, wala siyang partner. Nahirapan din daw tanggapin ni Jinky nang nadiskubre niyang ang kanyang Papa Jandy meron ng ibang pamilya. Nung nagkaroon po ako ng Facebook, ang una ko pong sinerge sa Facebook yung full name ni Papa. Nakita ko po na meron na siyang asawa. Kung pinakita sa akin ng anak ko may pamilya na siya, kung mamaiwasan, ma'am, nagkaroon ako ng kunting, bakit hindi na, niyak ako. Hit lang, ma'am. Hindi niya kami paglaban. Yun, pero tanggap ko yun. Tanggap ko kasi desisyon ko yun eh, na makipagdubalay. Hindi naman po ako nakaramdam ng lungkot kasi busog naman po ako sa binibigay na pagmamahal ng pamilya ko. Ang mas nangingibabaw po sa akin nun is sabik po ako na makita siya. Nagkaroon naman daw ng pag-asa si Jinky nang makalipas ang 10 taon. Nakatanggap siya ng chat mula sa kanyang Papa Jandy. Grade 6 po ako. Tapos sinare ko po agad kay mama. Sabi ko sa anak ko, huwag mo na replyan muna kasi hindi pa napapanahon. Hanggang nito lang nakaraang taon, nagkalakas loob raw si Jinky na kuhanin ang basbas ng kanyang Mama Janet na i-message ang kanyang Papa Jandy. Mama, pwede ko na ba siyang i-replyan? Sabi niya, sige, ito na yung right time. At nakilala na nga raw niya, maski papaano, ang buhay ngayon ng kanyang ama.
Si Jandy nakatira na sa Naik, Cavite kasama ang bago niyang partner na si Irene at ang 3 nilang mga anak. Halos 7 years bago ako nag-asawa ulit. Nag-sideline na ako sa pag-helper ng mekaniko. Matapos daw siyang palayasin ni Janet, sinubukan pa raw ni Jandy na bumalik sa kanyang mag-ina. Mag-1 taon si Jinky. Nakita lang kami ni Janet po. Hindi niya dinala yung bata kasi gusto ko nga makita. Siya naman natakot baka raw bigla akong kuhanin, itakbo. Ay kung di ko naman ugaling ganun, sinakausap ko siya kung ano, siswat-siswat yung dalawa kung magkakabalikan pa ba tayo o hindi na. Maghihiwalay daw. Ang ginawa niya, binigyan niya ako ng picture. Dukot ko ano pa yung bungod ng mukha niya, nung baby pa siya. Nahulog yung wallet ko, nawala. Kaya hindi ko na maano kung saan nahulog. Aminado si Jandy, malaki ang naging pagkukulang niya kay Jinky. Masakit kasi gusto ko siyang magabayan pero hindi ko kaya pumunta. Wala akong suporta kahit ni piso. Pakahirap po kasi ang trabaho ko po yung madalang. Nagkaroon akong cellphone, nag-chat ako. Malungkot ako noon nung hindi siya nag-reply. Kaya laking gulat daw niya nang nito lang nakaraang taon, dumating ang pinakahinihintay niyang sagot at tawag. Una pong video call namin, una ko pong sinabi, pa, kamukhang kamukha kita. Para akong nananalamin pa. Ngunit ang plano nilang pagkikita, hindi raw matuloy-tuloy. Yung parang i-surprise ko siya sa birthday niya. Kaya lang, kabilang malaman, magalit. Ayaw ko rin na magtalo kami dalawa. Hanggang nitong nakaraang buwan, nag-outing sa Cavite sina Jinky. Sumakay po kami ng bus pauwi. Nang mga oras namang yon, ang nooy papuntang trabaho na si Jandy, pinara ang bus kung saan nakasakay rin mismo si Jinky. Kalamitan po kasi sa kanyang aircon, nagsakay ako sa mga katropa ko rin para libre na ako sa masahe. Ewan ko ba kung bakit, basta na akong sumakay kusa. Hanggang napansin na nga ni Jinky ang isang pamilyar na mukha. Parang may lukso po ng dugo akong naramdaman. Kahit side view lang po yung nakita ko sa kanya. Alam ko na po agad na siya po yung papa ko. Papakita ko kay mama. Papakita. Sabi ko, mukha ko to. Namumuo na po yung luha ko noon. Hindi pa po ako nakakapagsalita. Nanginginig na po yung buong katawan sa sobrang excitement. Ano pa? Tumawag sa akin, Papa. Balisa ako kasi hindi ko naman kasi expect na ganun eh. Magkikita kami ng ganun eh. Nung nag-eye to eye po kami, iba po yung pakiramdam. Nung nakatitig po ako sa mata niya, ang hindi 20 years old yung tumitingin sa kanya, kundi yung isang bata na sabik na makita yung papa niya. Wala na yun si Papa. Sabi ko, na, ikaw ba yan? Tapos, pa ako to. Para magkausap na kami kahit sakit, ilang minuto man lang. Nagpalagpas na ako sa lugar na babaan ko. Nayakap ko siya, dahil umiyak siya, naligang ko na lang. Nabitin yung usap namin. Nung time na yun, kahit kapiraso, parang gumaan yung pakiramdam ko. Matapos ang kanilang unexpected reunion sa bus, mas tumindi raw ang pagnanais ni Jandy na mabisita ang kanyang mag-ina sa dati nilang bahay. Kinakabahan pa rin ako. Kung ano man yung sabihin mo sa akin, tanggap ko yun. Kaya nitong Huwebes, isinantabi na niya ang takot at hiya. Bumiyahe si Jandy mula Cavite, Patagig. Baka po, biyak po ako. Tsaka baka mag-magnet po kami. Iyakap po ako agad sa kanya. Yan po. Ano? Ito na yung pangarap mo. Kaya kapan din tayo. Nagkita rin tayo. Sabi sa lahat na, hindi ka na nakagabayan noon. Pasabay-bay ko sa'yo lagi. Nag-elementary at high school ako. May college ka. Masaya ako, masaya ako. Napasalamat ako sa ginawa mo ngayon. Hindi ko akalain na naabot sa ganito. Siya ba? Hanap niya lang, ano? Nakita rin tayo. Salamat din sa'yo sa pagpalaki mo sa anak natin. Napalaki mo na maayos. May galang, may respeto.
Tsaka yung pagkukulang ko sa kanya, hindi mo na sa akin sinumbat. Tandaan na talaga magtatago kayo. Sina Jandy at Janet nagkausap at nagkapatawaran na rin. Pinatawad na kita. Salamat. Pas na yun. Mahirap magtanim tayo ng sama na loob. Isang buhay natin. Masaya. Kasi meron na sumatawag na papa. Ipinakita rin ni Jinky ang kanyang mga litrato habang siya'y lumalaki. Ito yung medal ko nung grade 11, grade 12. Ito yung ano ko po, with honors ang anak. Ang anak mo. Kanino po nagmana? Tatay, siyempre, mga anak ko, talina din sa mga. Kung ang unang pagkikita ni na Jandy at Jinky, saglit lang, ngayon, buong araw. At sumakay ulit ang mag-ama sa bus para mamasyal papuntang Batangas. Actually, ito po yung pinakamatagal po na magkasama kami together. Kasi nung nasa bus po, 15 minutes po ngayon, oras na po. Makalipas ang 20 taon, nakilala rin ni Jinky ang mga kapatid niya sa ama. Nandiyan ka lang kung sino. Iyak Isa tayo ha. Ha? Kapala. Hello, tita. Kano mo serious, ah? Wala, nagunap ako nandito. Akala ko ano ko, kumari ko. Kasi laki yung mga. First time po talaga, first time. Tungkod po na dito. Para sa ama niya. Parang matangkad ka pata sa papa mo eh. Sobrang saya po kasi meron po pala akong ate, hindi ko po alam. Nagkaroon din ng pagkakataong makapag-usap ang bagong asawa ni Jandy na si Irene at si Janet. Nawawala na yung bigat. Ganun din po. Nangingiba po na yung pagmamahala namin. Thank you so much, Lord, sa magandang araw po na nangyari po sa amin. Maraming salamat din po sa food na pinagkaloob niyo po sa amin. Naway kami po ay mabusog at naway mamaya po ay mas mag-enjoy pa po kami at safe po kaming makauwi. In Jesus' name, pray. Amen po. Dalawang dekada silang pinaglayo ng panahon at pagkakataon. Pero sa isang hindi inaasahang biyahe, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Papakita ko kay mama. Papakita. Sabi ko makakatuwa. Minsan talaga sa buhay, ang pinakamahalagang destinasyon, mga tao na matagal mo nang gustong balikan. Sa bahaba na pera, ano? Nakikita rin tayo. Sa Mindoro, nakahukay ng antigong globo na pinaghihinalaang mula sa 17th century. Pakiramdam ng mangingisda at taga San Teodoro Oriental, Mindoro na si Joriel, pasan niya ang mundo sa dami ng kanyang problema. Mahirap ang buhay. Wala ang trabaho. Nagkasakit pa. Gawa nga nung aking sakit ng goiter. Namayat ako ng tudo. Pero umaasa si Joriel na babaliktad din ang ikot ng kanyang mundo sa nahukay niya kamakailan. Bagay na pabilog na gawa sa tanso. At kung tititigang mabuti, may mga nakaukit na detalye. Paniniwala ni Joriel, hindi lang ito simpleng bolang bakal. Isa raw itong antigong globo. Bilog siya na may 2 butas. May nakatusok na maliit na ano, nung naiikot. Malaki po ng konti yung sa globo. Dito sa sita. Timbangin natin. Kita mo, nag-18 na. May ilan
Ilan na raw na nagka-interes na bilhin ito sa kanya? Inupuira niya po ako ng 5,000. Hindi ko po binigay kasi po, sabi ko baka may mas mataas pa doon na presyo. Ano po sa YouTube para pong mahigit 2 milyon po. Ang hinihinalang antigong globo ang siya nga bang magbabago sa inog ng mundo ni Joriel. Nadiskubre raw ito ni Joriel kamakailan habang nagtataba siya ng damo sa gilid ng kalsada. Tinama po ng aking gulok. Tumunog po. Tinignan ko siya. Akala ko bula. Tinanggal ko yung lupa. Nakita ko parang tanso. Sabi po nung mga nagkita na kasama ko, ay bula lang yung bula. Pero iba ang kutob ng kasamahan ni Joriel na si Rosini. Sa tingin ko po talaga ginto. Hindi siya yung tanso na yung mapula. Siya ay hindi ma'am talagang makintab. Ang di umano, gintong globo agad niyang inuwi. Nung makita ko, ano to? Kinuha ko agad sa cellphone, sinearch ko. Lumabas nga, 17th century, celestial globe. Ang celestial globe, klase ng globo na sa halip na mga kontinente at bansa ang makikita, posisyon ng mga bituin, constellations, at iba pang bagay sa kalangitan na makikita mula sa ating planeta. Ang hawak na globo ni Joriel, may mga hugis at guhit na nakaukit. Sumisimbolo di umano sa mga bituin. May mga design kung ano-ano. At mas lumakas pa raw ang kanyang kutob na celestial globe nga ito nung napansin nila ang ilan sa mga nakaukit na salitang Arabic. Yun daw po ang ginagamit pag trace ng star ng moon. Arabic nga, hindi namin maintindihan. At mula rin daw nung nahukay niya ito, sila'y swinerte. Nakasali kami dun sa sahod sa bigas, 2,000. At yung asawa ko po ay nakukuha sa purpose. Tila gumaan din daw pati ang pakiramdam niya sa kanyang sakit na goiter. Sumigla-sigla uli ang aking katawan. Kakabuhat-buhat na uli. Siguro po, dahil po nung mapa sa akin din yan. Ano po sa YouTube para pong mahigit 2 milyon po. Kaya kanila itong pinaka-iniingat-ingatan. Lalagay po sa Durabox. Baka po makakuha ng iba. Para makumpirma kung tama ang hinala ng mag-live-in partner. Mula Oriental Mindoro, lumuwas sina Joriel pa Maynila para ipasuri ito. Based on my initial observation, ito ay isang antigo. Wala pa akong nakita sa mga museo na sa Pilipinas na may ganitong klaseng globo. Ang tanong, may malaking halaga ba talaga ang nahukay ni Joriel tulad ng kanyang inaasahan? Ano po sa YouTube, mahigit 2 milyon po. Hindi na namin kayo papaikutin pa dahil ang kasagutan ilalahad sa aming pagbabalik. Halos tumigil ang mundo ni Joriel habang nagtataba siya ng damo sa gilid ng kalsada sa Oriental Mindoro dahil meron siyang nahukay. Pabilog na gawa sa tanso at may mga nakaukit pang disenyo. Hinala niya isa itong antigong globo. Bilog siya na may 2 butas. May nakatusok na maliit na nung naiikot. Ano po sa YouTube para pong mahigit 2 milyon po. Mula Oriental Mindoro, lumuwas pa Maynila sina Joriel para ipasuri ito. Based on my initial observation, ito ay isang antigo. Several issues, kulang siya ng parts. Kapag napatunayan itong antique at kompleto siya, ang kompletong nagkakahalaga usually ng 25,000 to 35,000 pesos. Di kahit paano po nasagot yung mga tanong namin. Ayon sa historian na tumingin sa globo, kumpirmado, isa nga itong celestial globe na posibleng ginawa pa bago ang 1800s. Sa makatuwid, antigo na ito.
Sa aking pagkakaalam, wala pa akong nakita sa mga museo na sa Pilipinas na may ganitong klaseng globo. Maaring ito ang isa sa mga una o pinakaunang nakita o nahukay dito sa Pilipinas. Ginagamit daw ang celestial globe para pag-aralan at matukoy ang posisyon ng mga bituin sa langit. Nakatulong din daw sa pag-navigate ng direction o landas. So far, ang nakita ko ay letters. Mukha ng tao, may halaman, may Islamic inscriptions. Kailangan pa nating i-decipher kung saan ginawa at kung sino ang gumawa ng globo na ito. At ang kadalasan lang daw na gumagamit nito, mga astrologer, mga nag-aaral ng mga makikita sa ating kalangitan. Bago pa magkaroon ng GPS, ng compass, itong mga gamit na ito ang ginagamit pagtukoy ng lokasyon at ng panahon. Relevant ito pagdating sa kasaysayan, sa identity, but I think it's important for our cultural heritage. May batas na sumasaklaw sa mga artifact na nakuha o natagpuan sa Pilipinas. At ito ang magiging batayan ng National Museum of the Philippines sa kung meron mang compensation para sa artifact na katulad nito. Kung sakali man po na kami ay ikangay medyo mabibigyan ng tulong kahit konti, tatanggapin po namin. Hindi naman po yun sa amin. Kung yun ang dapat gawin na i-turn over sa National Museum, ay yun ang gagawin natin. Napatunayan ni Joriel, tunay ngang bilog ang mundo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.